Nandito ka sa mundo, pero hindi ka para sa mundo. Dahil ang langit ay hinahanda ng Poong Nazareno para sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapopuotan, ipinagtatabuyan, at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Sabay-sabay muna nating papurihan, pasalamatan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Isang malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat para sa ating Panginoong Jesus Nazareno. Pwede ho ba sabihin niyo po sa katabi ninyo, God bless you? Diba? Ang sarap mo nung ganun, ano? Sana nga ganyan yung ating batian, naiisip, at sinasabi ng madalas. Hindi nyo kaano-ano o kakilala siguro yung sinabihan ninyo, pero malay ninyo, yun ang magpapagaan sa katabi ninyo. Yun ang hinihintay marinig ng katabi ninyo. At yun ang hinihinging marinig ng katabi ninyo. Kaya alam nyo, mag-iingat tayo sa mga binibitawan nating salita. May kapangyarihan ng salita, the power of words, na ang bawat salita can make or break your day. Di ba? Kaya minsan nga kahit pangit ang simula ng araw mo, tapos pagdating ng tanghali, may nakasalubong ka, may nag-message sa iyo, may tumawag sa iyo, at may sinabing napakaganda. Parang biglang nawala yung problema mo. Salita lang yan. Pero wag mong ipagdadamot yan. Kaya anumang maganda, mabuti at totoong kaya mong sabihin, wag mo nang ipagdamot. At kung anuman ang maganda, mabuti at totoong pwede mong sabihin, ibigay mo. Wag kang mahiya. Malaking bagay yon. Kaya nga, pag tayo lumalabas ng bahay, ihahanda mo ang sarili mo. Kasi pag humarap ka sa mga tao, paglabas mo ng bahay, haharapin mo, hindi lang yung mga taong tuwang-tuwa sa'yo, gustong-gusto ka, at naniniwala ka o sa'yo. Whether you like it or not, haharapin mo pati yung mga taong ayaw na ayaw sa'yo. Walang katiwa-tiwala sa'yo. Alam niyo kung saan magkakatalo-talo? Disposisyon. Kung paano mo hinaharap, tinatanggap,
Yung mga mabubuti, tama, totoong sinasabi, at ang mga pawang kasinungalingan at paninira lamang. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang nating kapistahan ni San Juan Crisostomo, St. John Chrysostom. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng kanyang apelido? Siya ay isang pantas, obispo ng simbahan. Ang ibig sabihin ng kanyang apelido, Crisostomo o Chrysostom, golden-mouthed. Gininto ang bibig. Bakit? Sapagkat si San Juan Crisostomo, napakagaling niyang mangaral. He is a great preacher. Sa pamamagitan ng kanyang pangangaral, ipinagtanggol niya ang mahihirap. Sa pamamagitan ng kanyang pangangaral, tinuruan niya ang mga kaparian noon. Magaling siyang magsalita. Pero ang katotohanan ng buhay, hindi lahat natutuwa sa ating mga sinasabi. Totoo yan. Kahit sa loob ng bahay, kahit sa trabaho, kahit sa komunidad ninyo, maniwala ka't maniwala na lang, you cannot please everyone. Pag nagbubuka ang bibig mo, pag nagsasalita ka, hindi naman lahat natutuwa eh. Hindi naman lahat naniniwala. Hindi naman lahat tumatanggap ng lahat ng sinasabi mo. Pero hindi mo dapat iasa. Hindi mo dapat ibatay ang ikapapayapa mo, ang ikaliligaya mo. Kasi kung minsan kawawa rin tayo, ayaw mo na magsalita kasi natatakot ka, baka hindi sila maniwala, baka siraan ka nila. Pero paano yung mga mabuti at totoo mong kayang sabihin? Kung lagi mong iisipin at kung lagi mong iaasa sa iba ang ikaliligaya at ikapapayapa ng buhay mo. Ano ang sabi nating ebanghelyo? Mapalad kayong mga dukha ngayon. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon. Parang kung sa panahon natin, Father, madaling sabihin, pero mahirap paniwalaan yan. Masarap mapakinggan, pero mahirap paniwalaan. Lalo na kung matagal ka nang naghihirap, kung matagal ka nang maraming hinahangad, na hindi mo pa rin nakukuha, anong masaya dun, Father? Pero lagi nating tatandaan, ang kaligayahan, hindi laging nakabatay sa sitwasyon at kondisyon ng buhay, kundi nasa disposisyon sa buhay. Ang kaligayahan, hindi laging nakabatay sa kondisyon at sitwasyon ng buhay, kundi nasa disposisyon sa buhay. Kung ang kinaliligaya mo ay yung magkaroon ka rin ng kasing dami ng pera ng iba, kung ang ikaliligaya mo ay magkaroon ka rin ng kasing mahal na mga gamit ang meron ng iba, kung ang ikaliligaya mo ay makapunta ka rin sa lahat ng pinupuntahan ng iba, maghintay ka. If you will wait for happiness, you will wait forever. But if you will choose to become happy now, you will become happy forever. Sabi nga, happiness is not about getting all you want, but enjoying all you have. Happiness is not about getting all you want, but enjoying all you have. Baka naman nasa harap mo na, kasama mo na, at kasama mo pa ang tunay na kaligayahan ng iyong buhay. Huwag mong sayangin. Kaya ano ang sabi ng unang pagbasa? Kapag natutunan mo nang makilala ang Panginoon, kapag pinili mo nang kalimutan ang kasalanan mo kahapon, kapag tinalikuran mo na ang isang mali at masamang buhay, at sinimulan mo nang ibigay ang buhay mo sa Panginoon, dapat ang pag-iisip mo, hindi na makamundo at hindi lang pangmundo, kundi makalangit. Lagi ko sinasabi, nandito ka sa mundo, pero hindi ka para sa mundo. Dahil ang langit
ay hinahanda ng Poong Nazareno para sa iyo. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, walang masama, hindi masama, na humingi tayo sa Panginoon ng mga biyayang hinahangad natin. Pero wag natin kalilimutan, higit pa sa kayang ibigay ng mundo, higit pa sa kayang gawin ng ibang tao sa iyo, ang tunay na kaligayahan at kayamanan mo ay nakasalalay pa rin sa buhay na gagawin sa iyo ng Panginoon. Ang kaligayahan ay hindi laging batay sa sitwasyon at kondisyon ng buhay, kundi sa disposisyon sa buhay. Araw-araw, huwag mong ipagdamot, huwag kang matakot, ibigay ang kayamanang ibinigay ng Diyos sa iyo, ang kabutihan mo.